Again, sino po yung naniniwala na isa sa mga pwedeng pinakamagandang maibigay natin sa ating magulang bilang anak, yung mapasaya sila lalo na doon sa mga huling panahon ng kanilang buhay. Totoo po ba? Isa sa mga pinakamagandang pwede mong maibigay sa magulang mo, yung mapasaya mo siya kahit nandoon na siya. Lalo na nandoon na siya sa pinakadapit hapon ng kanyang buhay. Alam niyo po, kasi nga, ito ang totoo. Hindi lahat ng panahon pwede mong mapasaya magulang mo. Totoo po ba yun? At hindi lahat ng pagkakataon, meron ka para mapasaya ang magulang mo. At higit sa lahat, hindi lahat ng panahon, makakasama natin ang magulang. What's the point? Para po sa mga anak, tandaan mo, pinakamaling isipin na sa lahat ng panahon, mapapasaya mo magulang mo. Para sa lahat ng mga anak, tandaan mo, pinakamaling isipin na sa lahat ng pagkakataon o lang panahon, may pagkakataon ka para mapasaya magulang mo. At para po sa lahat ng mga anak, pinakamaling isipin na habang panahon, makakasama magulang. One day, sa ayaw at sa gusto mo, mauubusan ka ng panahon para makasama o mapasaya ang mga magulang mo. One day, sa ayaw at sa gusto mo, mauubusan ka ng pagkakataon na mapasaya ang magulang mo. And one day, sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo na talaga makakasama ang magulang mo. Kaya nga ganun ka-importante na bawat pagkakataon na ibinibigay ng buhay sa'yo, gamitin mo para mapasaya ang magulang mo. Ganun ka-importante na bawat panahon o pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa'yo, mapasaya mo magulang mo at hindi mo sinasayang. Now, ang tanong, bakit nga ba may mga anak na bibigong mapasaya ang mga magulang, lalo na doon sa pinakadapit hapon ng kanilang buhay o doon sa mga panahon na paalis na sila? Alam niyo po, unang-una, dahil doon sa pinagkait na pagpapatawad. Totoo ba may mga anak, sobrang magtanim ng sama ng loob sa magulang? Totoo po ba nangyayari yun? Dahil doon sa mga nagawang pagkakamali ng isang magulang, may mga anak sobrang magtanim ng sama ng loob sa kanilang magulang. At totoo po ba, may mga anak sobrang magtanim ng sama ng loob sa kanilang pamilya. May mga anak, pansinin nyo, may mga kwento ng pamilya na yung isang anak o isang miyembro ng pamilya nagpakalayo-layo na dahil doon sa pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya. At totoo po ba, may mga anak sobrang magtanim ng sama ng loob, hindi lang sa magulang, hindi lang sa isang miyembro ng pamilya, minsan maging sa mga kapatid. Totoo po ba yan? May mga kapatid, sobrang magtanim ng sama ng loob sa kanilang kapatid sa mga nagawang pagkakamali. Alam niyo po, madalas sinasabi ko, iyon naman yung reality eh. Walang perpektong magulang para hindi magkamali sa'yo. Walang perpektong pamilya para hindi magkamali sa'yo. Walang perpektong kapatid para hindi magkamali sa'yo. Now, again, ang nakakalungkot, kung minsan, hanggang sa hukay, gustong ipabaon ng sama ng loob niya sa mga magulang. Totoo po ba nangyayari yan? Sobrang lungkot nun. May mga anak, hanggang sa hukay, piniling ipabaon sa magulang ang sama ng loob sa kanyang magulang. May mga anak, hanggang sa hukay, piniling ipabaon sa pamilya yung sama ng loob sa pamilya. At may mga kapatid, hanggang sa hukay, pinipiling ipabaon sa kapatid yung sama ng loob. Ang malungkot, sa ganitong senaryo sa pamilya, alam niyo po, unang-una, magulang ang pinaka-apektado ng hindi pagkakasundo ng magkakapatid. Niniwala po kayo doon? Totoo ba may mga anak, away lang ng away, wala nang pakialam sa nararamdaman ng magulang? Napansin niyo yan? May mga anak, may mga magkakapatid, away lang ng away, wala nang pakialam doon sa nararamdaman ng magulang. Sa tingin nyo, masaya kaya magulang mo o yung magulang nyo sa ginagawa nyong pag-aaway-away? Sa tingin mo, natutuwa kaya ang magulang mo doon sa ginagawa nyong pag-aaway-away? Alam niyo po, may mga anak, damdamin lang nila iniintindi. Totoo po ba yan? Yung damdamin ng magulang, madalas baliwala na.
At may mga anak, magulang pa sinisisi sa pagkakagulo nilang magkakapatid. Napansin niyo yan? May mga kapatid na nag-aaway-away doon sa mamanahin, hindi pa namamatay yung magulang, pinag-aawayan na yung mamanahin. At ang masakit, magulang pa sinisisi doon sa kanilang pag-aaway-away. Alam niyo po, maraming mga anak ang kapal lang muka. Mag-aaway-away at sa huli, idadamay ang magulang. At sa totoo lang, wala naman talagang mabuting magulang ang gugustuhin makita nag-aaway-away yung kanyang mga anak. Sa totoo lang, wala namang mabuting magulang ang gugustuhin makita na yung mga anak niya ang lalayo ng loob sa isa't isa. Ang tanong, nangyayari ba ito sa loob ng pamilya natin? May mga kapatid o magkakapatid ang lalayo ng loob sa isa't isa. Minsan dadalawa lang silang magkapatid, mas madalas pang mag-away kaysa magkasundo. To po ba nangyayari yan? Minsan, dadalawa na lang sila, mas madalas pang magkasamaan ng loob kaysa magkasundo. Again, sa totoo lang, wala namang mabuting magulang ang gugustuhin makita na yung mga anak niya ang lalayo ng loob sa isa't isa, puno ng samaan sa isa't isa. At ikalawa, alam niyo po, magulang ang pinakatotoong nasasaktan sa problema ng mga anak. Sa mga magulang, totoo po ba yan? Pag may problema anak mo, unang-una kang naaapektuhan. Totoo po ba yan? Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, tandaan mo, bawat pagpapatawad na pinagkakait mo sa kapatid mong nagkamali, dinadala yun ng magulang ng mabigat sa kalooban niya. Sa lahat ng mga anak, tandaan niyo po, bawat pagpapatawad na ipinagkakait mo sa pamilya mo, dinadala yon ng mabigat sa kalooban ng isang magulang. At sa lahat ng mga anak, tandaan mo, sa bawat pagpapatawad na pinagkakait mo sa iyong kapatid na nagkamali, dinadala yon ng mabigat sa kalooban ng iyong magulang. At ang lundo nito, sa halip ma-enjoy ng magulang yung mga huling panahon ng kanyang buhay, napupuno pa siya ng kalungkutan. Again, gaya po nung akin nabanggit, walang sasayang magulang na nakikita niya yung mga anak niya hindi magkasundo. Simpleng bagay, pinag-aawayan. Tandaan nyo sa mga magkakapatid, sa lahat po ng anak na narito, yung mga simpleng bagay na hindi nyo pinagkakasunduan, dumarating minsan doon sa point na pataas ng pataas yung inyong pagkakalayo ng kalooban. Palalim ng palalim yung samaan ng loob na hanggang sa huli, ang nagiging lundo, tuluyang malayo ang kalooban sa isa't isa. Again, gaya po nung aking nabanggit, madalas ang lundo nito, yung mga huling panahon ng magulang, sa halip mapuno ng kasiyahan, napupuno pa ng kalungkutan dahil sa hindi pagkakasundo ng mga anak. And another thing, bakit hindi mapasaya ng mga anak ang kanilang magulang, lalo na sa mga huling panahon ng kanilang buhay? At ito po ang tandaan nyo, bago ko makalimutan, malungkot na yung sa huling panahon ng ating magulang, hindi na natin sila mapasaya, mas malungkot na yung nasa kabilang buhay na sila, hindi pa natin sila mapasaya dahil mas pinipili ng mga anak na hindi magkasundo. Alam niyo po another thing? Bakit hindi mapasaya ng mga anak ang kanilang magulang sa huling panahon? Mga anak na mas pinili yung maling landas ng buhay. Sino po rito aminado? Sa loob ng pamilya, may mga nangyayari na yung mga anak mas pinipili yung maling landas ng buhay. Totoo po ba yun? Alam niyo po, isa sa mga pwedeng magpalungkot sa magulang, mga anak na mas pinili yung maling landas ng buhay. Mga anak sa halip na mag-aral, magtrabaho, magkapamilya ng maayos, inubos ang buhay sa bisyo. Mga anak na sa halip mag-aral, magtrabaho, magkapamilya ng maayos, inubos ang buhay sa maling barkada. At mga anak na sa halip mag-aral, magtrabaho, magkapamilya ng maayos, inubos ang buhay sa maling relasyon. Napansin niya? Sometimes, we need to ask ourselves,
sumasaya kaya ang magulang ko doon sa ginagawa ko? Na sa halip mag-aral ako, magtrabaho ko, magkaroon ng sariling pamilya na maayos, inuubos ko yung buhay ko sa bisyo. Inuubos ko yung panahon ko sa maling barkada. Inuubos ko yung panahon ko sa maling relasyon. Sa tingin nyo, sumasaya kaya ang isang magulang kapag tayo bilang anak, ito yung ginagawa natin sa ating buhay?